Nakauwi na ang 31 Pilipinong nagpa-repatriate mula po sa Middle East sa gitna ng giyera ng Israel at ng Iran. Kasabay niyan ay nanganib namang hindi matuloy ang tigil putukan ng dalawang bansa. Pati ang nag-anunsyo ng ceasefire na si US President Donald Trump napamura. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Tanaw sa himpapawid sa Doha, Qatar, ang sunod-sunod ng mga missile na galing Iran. Target ng mga yan ang isa sa pinakamalaking base militar ng Amerika sa Qatar. Ganti ito ng Iran matapos makisali sa away nila ng Israel ang Amerika. Pero sa ere pa lang, naharang na ito ng air defense system ng Qatar. Pero rinig pa rin ang pagsabog. Gaya na sa shopping mall na ito sa Doha kung saan nagkagulo ang mga tao kahit ang mga nasa labas nagtakbuhan din nang makita ang missile. Naantala rin ang ilang flights matapos pansamantalang isara ng Qatar ang kanilang airspace. Nag-emergency landing naman ang flight pa Doha ng cosplayer na si Alodia Gongshengfei sa India pero ligtas naman daw silang nakarating doon. Kwento naman sa News 5 ng OFW at permanent resident ng Qatar na si Daryl Lagos, tila lumilindol ng umulan ng missile. May mga debris na nahuhulog or parang may mga sparkles, ganun ba? Yung para may sumabog sa ere. Noong una, it was parang nakakapanik. Nananawagan naman ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar na maging alerto sa mga nangyayari. Kasunod ng insidente sa Qatar, inanunsyo naman ni US President Donald Trump na nagkasundo ang Israel at Iran na magkaroon ng ceasefire at tapusin na tinatawag nilang 12-day war. Pero ilang oras pa lang nakalilipas, sinabi ng Israel na muling nagpakawala sa kanila ng missile ang Iran. 3 ang patay pero paliwanag ni state media ng Iran. Last round of missiles nila ito bago pa man maging epektibo ang ceasefire. Pero napamura pa rin si Trump dito. I'm not happy about that. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the do you understand that? Una na rin sinabi ng Iran na titigil sila kung hihinto rin sa pag-atake ang Israel. Samantala, sa isang media report sa Iran, inanunsyo na inaprobahan na raw ng Iranian Parliament ang panukalang isara ang Strait of Hormuz. Dito dumadaan na nasa 20% ng global oil at gas sa buong mundo. Nakalapag naman ng pasado alas 7 ngayong gabi sa Ninoy Aquino International Airport ang 31 OFW mula sa Middle East. Sila ang first batch ng mga OFW na umiling ng repatriation sa gitna ng giyera ng Israel at Iran. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.